Habang naglalakbay ang mga bida, marami silang nakasagupang grass-type Pokemon. Maya-maya ay nakakita sila ng isang hopip na tinatangay ng hangin, kaya sinundan nila ito. Biglang nahuli ang hopip ng isang babae, na agad namang binola ni Brock, pinuri ang liksi nito, kaya mabilis na hinila ni Misty ang kanyang tenga. Nakita ng mga bida na may 7 hopip ang babae at pumasok sila sa bahay nito, kung saan nalaman nilang siya ay isang weather forecaster. Sinasanay niya ang kanyang mga hopip para tumulong sa kanyang mga hula sa panahon. Nakita ng mga bida ang mga hopip na tinatangay, at nalaman nilang dito niya nalalaman kung saang direksyon umiihip ang hangin. 2 hopip ang tinangay, kaya sinabi niya na ang lakas ng hangin ay nasa level 2 sa hopip scale. Nakita ni Brock na ginagamit niya ang mga ito para hulaan ang panahon, tulad ng mga mangingisda at magsasaka na naghuhula ng bagyo. Sinabihan siya ni Brock na kalimutan muna iyon at mag-focus sa ugnayan sa pagitan nilang dalawa, kaya biglang hinila muli ni Misty ang kanyang tenga. Nakita nilang tinatangay ang mga hopip pero may isa na naiiwan. Sinubukang lumipad nito pero nahulog ito. Nilinis ito ni Misty at biglang nakita ng grupo na ito pala ay isang Oddish. Ipinaliwanag ni Mariah na gusto nitong maging katulad ng isang hopip at matutong lumipad pero hindi nito magawa. Gusto sana nila matulungan ito pero hindi nila alam kung paano. Inisip ni Brock na baka pwede nitong ikampay ang kanyang mga dahon pero sinigawan siya ni Misty kaya nanahimik na lang siya. Nakita sila ni Meowth at sinabihan sina Jessie at James na pwede nilang gamitin ang hopip para sa isang delivery service para yumaman sila. Pero sinabi ni na Jessie at James na baka tumigil sila kapag walang hangin, at baka patalsikin sila ng boss sa team, kung malaman nitong hindi nila ibinigay ang hopip sa kanya. Inamin ni Jessie na may paraan para ma-deliver ang mga hopip at inutusan sina Meowth at James na simulan ng operasyon. Pinutol nila ang net at nagpakilala kay Mariah. Gumamit sila ng mga pamaypay para magbuga ng hangin, kaya pinigilan ni Mariah na matangay ang mga hopip. Gumamit sila ng mas malaking fan, kaya sinalo nila ang mga hopip, bago pa man ang mga ito matangay. Inilabas ni Ash si Chikorita at si Jessie naman ay si Arbok. Ginagamitan ni Chikorita ng tackle si Arbok at gumamit ng Razor Leaf, kaya tumalsik si Arbok kina Jessie at James. Binuksan ni Meowth ang power, kaya gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na nagpasabog sa fan at nagpatalsik sa Team Rocket dahil sa pagsabog. Pinuri ni Ash si Pikachu, pero tinulak ni Chikorita si Pikachu, kaya pinuri rin siya ni Ash. Napansin ni Misty na matapang ang Oddish para kumuha ng isang hopip at protektahan ito. Biglang pinagsama-sama ng mga hopip ang kanilang mga dahon, kaya nabigyang babala si Mariah na may malakas na bagyong darating. Sinuri ni Mariah ang impormasyon at binalaan ng mga bida na may darating na tornado. Naglalakad ang Team Rocket at iniisip na kailangan na nilang palitan ang kanilang moto. May narinig sila at lumingon, sabay takbo nang makakita ng tornado. Gayunpaman, nilamon sila ng tornado. Dahil sa payo ni Mariah, nagtago ang mga bida sa ilalim ng desk. Sinira ng tornado ang bahay, kaya tinangay ang mga hopip. Sinubukang kunin sila ni Mariah, pero hinila siya ni Brock pababa. Tinangay din si Oddish at Misty, pero niyakap ni Ash si Misty, bago pa man ito matangay ng hangin. Lumabas ang mga bida at nakitang wasak ang bahay. Nagkasundo sina Ash, Misty, at Brock na hanapin ang mga hopip ni Mariah, kaya nagpasalamat ang babae sa kanila. Pumunta sila sa mga guho ng bubong at narinig ang isang Oddish. Napansin nilang gustong mahanap ng Oddish ang kanyang mga kaibigan dahil minsan na rin itong hinanap ang mga hopip matapos ang isang thunderstorm. Pinangunahan sila ng Oddish habang sinusundan ng ihip ng hangin at nahanap ang unang hopip na naipit sa isang puno. Sinubukang kunin ito ni Ash pero gustong magpa-impress ni Brock kay Mariah kaya siya ang umakyat sa puno. Nakuha ito ni Brock pababa habang pinuri naman ni Misty ang Oddish. Sinundan nila ang isang ilog at nakita ang isa pang hopip na nakabara sa isang sanga. Sinubukang kunin ito ng Oddish pero pinigilan siya ni Ash kaya si Brock ang kumuha nito. Matapos matuyo ang hopip, naghanap pa ang Oddish pero alam ni Ash na hindi ito masyadong makakatulong sa paghahanap sa 5 iba pa dahil hindi ito nakakalipad. Gayunpaman, nakita nila ang isa pang lumilipad at sinundan ito. Nakuha naman ng Team Rocket ang 4 na hopip. Nag-isip si Meowth tungkol sa mga night delivery pero sinabihan siya ni James na kalimutan na ang ideyang yan. Nag-isip naman si Jessie na bigyan ng mga hopip ng pinwheel. Nakakita sila ng isa pang hopip at nahuli ito. Nakita ng mga bida ang Team Rocket kaya inilabas ni Misty si Staryu na bumangga sa balon at binutas ito na nagpabagsak dito. Sinundan nila ito, kaya inilabas ni James si Victreebel, si Ash naman ay si Heracross, at si Jessie ay si Arbok. Sumali si Staryu sa laban, pati na rin ang Oddish. Pinagtawanan ni na Jessie at James ang Oddish. Ginagamitan ito ng tackle ni Victreebel, pero gumanti ang Oddish ng parehong atake. Gumamit ang Oddish ng stun spore na nag-paralyze kay Victreebel at sinipa ito palayo para talunin.
Sinubukang kagatin ito ni Arbok pero gumamit ang Oddish ng sleep powder. Sinubukang kalmutin ito ni Meowth pero pinatalsik siya gamit ang solar beam, kasama nina Jessie at James. Dahil magkakasama na ang lahat ng Hoppip, alam ng mga bida na pwedeng ipagmalaki ng Oddish ang pakikipaglaban na iyon kahit hindi siya nakakalipad. Sinabi nila na hindi siya nakakalipad pero pwede naman siyang gumamit ng Stun Spore, Sleep Powder, at Solar Beam. Sinabi ni Mariah sa Oddish na palagi itong magiging espesyal. Tumalon ang Oddish sa kanyang dibdib at niyakap niya ito. Matapos maayos ang bahay, nagpasalamat sa kanila si Mariah para sa tulong, pero hinila pa rin ni Misty ang tenga ni Brock dahil binobola pa rin ito si Mariah. Nagpaalam na ang mga bida at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang naglalakad ang mga bida, may narinig silang kakaibang ingay. Inisip ni Ash na isa itong hut-hut pero hindi, sabi ni Brock. Biglang may isang nilalang na lumitaw at lumipad palayo na kinilala ni Brock bilang isang Gligar. Nagbabala si Brock na hindi masyadong mahilig sa tao ang mga Gligar, pero inisip ni Ash na magugustuhan siya nito kaya sumigaw siya para makuha ang atensyon nito. Bigla silang nahulog sa isang hukay, habang tinakipan naman ng Team Rocket ang hukay ng isang net at pinuno ito ng tubig para makuha si Pikachu. Inutusan ni Ash si Pikachu na kuryentihin ng Team Rocket, pero pinigilan siya ni Brock at Misty dahil makukuryente rin sila. Natanggal si Togepi sa pagkakahawak ni Misty at nahulog sa tubig, kung saan natarante ito dahil hindi ito marunong lumangoy habang patuloy na napupuno ang hukay. Biglang bumaba ang Gligar at iniligtas si Togepi, bago pumunta sa isang sanga kasama si Gligarman, ang kanyang amo. Ngayon lang narinig ng mga bida at ng Team Rocket ang tungkol sa Gligarman na ito, kaya sinabi ni Gligarman sa kanila na siya ay isang superhero. Nag-alinlangan ng Team Rocket, pero nakita ni Misty na baka nga totoo ito, dahil nailigtas nito si Togepi. Nagpakilala si Misty kay Gligarman, kaya nanggulo ang Gligar sa Team Rocket at lumapag sa mukha ni Jessie. Sinubukang alisin ni James ang Gligar, pero natakot siya sa lason at matulis na buntot nito. Sinubukan siya iligtas ni Meowth, pero lumipad palayo ang Gligar, kaya si Jessie ang naatake ni Meowth. Galit na kinalmot din ni Jessie si Meowth, bago tumakbo palayo kasama sina James at Meowth habang hinahabol sila ng Gligar. Pinuri ni Gligarman ang Gligar at nagpost silang dalawa. Nagpasalamat si Misty kay Gligarman sa pagliligtas kay Togepi, kaya tumalon ng masigla si Gligarman pero nahulog siya. Gayunpaman, iniabot niya si Togepi kay Misty bago sumakay sa kanyang motor. Binigyan niya ang mga bida ng whistle para tawagin siya tuwing sila ay nasa panganib at mabilis na umalis sina Gligarman at Gligar. Nilapitan sila ng babaeng nakabike na nagtanong tungkol kay Gligarman kung ano ang nangyari. Sinabi ni Misty na iniligtas nito si Togepi bago binola ni Brock ang babaeng si Latoya hanggang sa kinaladkad siya ni Misty palayo. Tinanong ni Ash kay Latoya kung talagang superhero si Gligarman, kaya sinabi ni Latoya na feeling lang ng lalaking iyon na isa siyang superhero. Matapos tanungin kung kilala niya ang pagkakakilanlan ni Gligarman, mabilis na umalis si Latoya gamit ang kanyang bike. Naramdaman ni Ash na may itinatago ang babae. Sinabi ni Brock na itinatago nito ang nararamdaman para sa kanya, pero sinigawan siya ni Ash na baliw na siya, ngunit alam ni Ash na malakas na trainer si Gligarman, na may matapang na Gligar. Dumating ang mga bida sa bayan at nakita ang promosyon para kay Gligarman at pumasok sa isang tindahan. Nakita ni Brock si Latoya at natuwa itong makita siya. Tinanong siya ni Ash tungkol kay Gligarman, pero may dumating na lalaki at nagsabing alam niya ang lahat tungkol kay Gligarman, sabay pakita ng isang pelikula tungkol dito. Pagkatapos ng pelikula, itinanong ni Ash kung bakit ang Gligarman na nakita nila sa gubat ay hindi kamukha ng nasa pelikula. Ipinaliwanag ng lalaki na ang pelikula ay ginawa ilang taon na ang nakalipas at binigyan si Ash ng ilang promotional items. Hinila ni Togepi ang pantalon ng lalaki at ginaya ang pose ni Gligarman kanina, kaya naramdaman ni Misty na siya nga si Gligarman. Sinabi ng lalaki kay Misty na kalokohan iyon. Sumagot si Misty na ang tanging lalaki sa bayan na nakakaalam ng pangalan niya ay si Gligarman. Pinalitan ni Ash ang sombrero ng lalaki ng hood ni Gligarman at nakitang siya nga ito. Nagtanong si Brock kung pwede siyang makipag-date sa anak nitong si Latoya, habang itinanong naman ni Ash kung mayroon ba siyang superpowers. Tinahimik ni Gligarman ang bibig ni Ash at nilinaw na hindi dapat malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Narinig yun ng Team Rocket at na-imagine ni Jessie na siya naman ang reyna ng supervillain at hiniling ni Jessie sa kanyang mga kapwa supervillains na pagsamahin ang kanilang lakas para ilantad si Gligarman. Tinanong nina James at Meowth kung sino ang kinakausap nito na ikinagalit ni Jessie. Pagkatapos ay hinamon ni Jessie ang Gligarman na subukang pigilan ang gagawin nilang gulo. Sa mansyon, sinabi ng lalaki na nilikha si Gligarman para protektahan ang mahinang nilalang laban sa kasamaan. Sinabi sa kanila ni Latoya na ang kanyang ama ay may-ari ng isang tindahan na hindi masyadong nakakabenta noong nagbukas ito,
kaya gumawa siya ng costume ni Gligarman para mapromote ang tindahan. Nagustuhan niya ang papel na ito at nasanay na siyang maging superhero. Sana raw ay magbenta na lang ulit ang ama niya ng mga laruan, pero tumanggi ang kanyang ama dahil para sa kanya, si Gligarman ay isang simbolo. Pumunta sila sa isang lab at nakita ang maraming imbensyon, kabilang ang motorsiklo ni Gligarman na ginamit niya kanina, na ikinamangha ng grupo. Lumapit ang Gligar sa ama ni Latoya na ikinabilib ni Ash dahil mayroon itong astig na Pokemon, tindahan, at isa pang superhero. Naniwala ang ama ni Latoya na pwedeng maging Gligarman din si Ash kung magkakaroon ng sapat na pagsasanay. Sa gitna ng kanyang pantasya na maging Gligarman, tumanggi si Ash dahil gusto niyang maging isang Pokemon Master. Nadismaya ang ama ni Latoya dahil hindi na may pagpapatuloy ang legacy ni Gligarman dahil walang kwenta si Latoya. Sinabi ni Brock na pwede siyang maging Gligarman para makasama si Latoya, pero tinanong siya nito kung seryoso ba siya. Nadepress si Brock sa tanong na iyon. Gusto ni Ash na malaman ng higit pa tungkol sa Gligar. Sinabi ng ama ni Latoya na sa kabila ng masungit na ugali nito, lumalaban ito para sa kabutihan at para sa mga nasa gulo. Bigla silang nakarinig ng whistle dahil inaatake ang tindahan ng lalaki. Pumunta ang lalaki at si Ash para ayusin ang sitwasyon. Tinatakot ng Team Rocket ang tindahan at binihag ang mga empleyado, kaya lumitaw sa harap nila sina Ash at Gligarman. Sinabi ni Jessie na handa na sila sa pagkakataong ito, kaya inilabas niya si Metapodman, na si James pala, kaya lumapit ang Gligar at lumapag sa mukha nito. Sa mungkahi ni Jessie, hinubad ni Meowth ang kanyang sariling Metapod costume at bumalik gamit ang kanyang spy na rockbot at iginapos sina Gligarman at Ash gamit ang string shot. Dinala sila ng bot sa labas at isinabit sa isang poste ng ilaw. Sinubukang alisin ni Jessie ang maskara ni Gligarman. Hinikayat ng mga empleyado ng tindahan si Mr. Parker na magpakatatag, kaya nalaman niyang alam na nila na siya si Gligarman. Biglang lumitaw ang isa pang superhero na nagngangalang Glygirl na humingi ng tulong sa Gligar. Nalaman ng Pokemon na si Glygirl ay si Latoya na nakamaskara dahil dito ay sumunod siya dito, sabay putol sa mga tali na nakagapos kina Ash at Gligarman. Pinaikot-ikot ni Pikachu si Meowth para malito ito na naging dahilan ng pagbangga ng robot. Sinubukang kunin ni James si Pikachu pero hinabol siya ng poison sting ng Gligar. Naglabas ng mga tali ang bot pero gumamit ang Gligar ng Swift para patigilin ito. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt sa bot na nagpakuryente kay Meowth at naging sanhi ng pagkasira ng bot at paghabol nito kina Jessie at James. Sumabog ang bot at tumalsik ang Team Rocket. Nagpost sina Glygirl at Ash, kaya binati sila ng mga mamamayan na ikinaproud ni Mr. Parker. Tinanong ni Ash si Latoya kung bakit siya naging Glygirl. Inamin ni Latoya na hindi rin niya alam pero nakita niyang nasa panganib ang kanyang ama kaya tumulong siya. Sinabi ni Latoya sa kanyang ama na pwede na nitong isabit ang kanyang kapa at magretiro, pero tumanggi si Mr. Parker dahil ayaw pa niya. Pinayuhan sila ni Ash na magtulungan na lang silang dalawa. Inisip ni Latoya na hindi ito masamang ideya, basta't sa kanya mapupunta ang Gligar, kaya naghilaan sila ng kanyang ama sa Gligar. Napagtanto ni Brock na si Glygirl ay si Latoya. Sinabi ni Mr. Parker kay Ash na tuwing nasa gulo, hipan lang ang whistle. Nagtanong si Brock kung paano niya matatawag si Glygirl na ikinainis ni Misty sa kanya. Matapos ang lahat, umalis na ang mga bida patungong Azalea Town, habang nagpapalam kina Mr. Parker, Latoya, sa kanilang mga manggagawa, at sa Gligar.